Okay, on our next lesson, we will now be discussing decimal, binary, and hexadecimal. So, in the decimal number system, as you can see, highlight natin to, base 10. So, tatandaan natin, pag decimal, yung base niya ay 10. So, 10 digits, ibig sabihin lang yan, kung ano yung paano yung pagbilang natin in a normal way. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so on and so forth. So, yun yung tatandaan natin pag decimal. Then, another example natin. Bibigyan ako ng sample. 34. So, again, ang sabi doon, ano yung base natin doon? 10. So, sa lower right natin, ilalagay yung base 10 niya. Another example. Example, 48. So, 48, ano yung base ni 48? 10. So, yun lang si decimal. Then, another naman natin si binary. Pag sinabi nating binary, ang base natin is 2. So, pakitandaan, ang base niya ay 2. Kanina sa decimal, yung base niya, di ba, ay 10. So, si binary, yung base niya 2. Ano yung digits lang na makikita natin kay binary? 0, tsaka 1. So, sa decimal, 0 to 9, right? So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito kay binary, 0 at 1 lang. Pag 0, ibig sabihin, no data. Pag 1, may data. Example niya, ito. Sige, magbibigyan ako ng other example. Example, meron akong 1, 1, 0, 1. So, saan natin ilalagay yung base niya? Dito sa lower, sa lower right natin. So, other example natin ng binary. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Again, saan siya ilalagay yung base niya? Sa lower right. So, ano yung base niya? 2. So, example, may nakita kang number na 1, 1, 1. Tapos yung 0. Tapos yung base niya ay 10. So, that is decimal. Pero kapag yung nakakita ka ng number na 1, 1, 1, 0, tapos ang base niya ay 2, yan naman ay binary. So, lagi nating tatandaan yung base niya para alam nyo kung ano yung tinutukoy na number system. So, next na natin, paano naman natin i-convert yung binary to decimal? So, magbibigay ako ng example. Example, meron tayong 1, 1, 0, 1. So, ang base niya ay 2 dahil siya ay binary. Gusto natin siya gawing decimal. So, ano ang una nating gagawin? Ito yan, decimal. So, ang una mong gagawin, again, tinuro ko na to. Tandaan nyo yung number, yung bits ng ating binary. So, mag-uumpisa tayo sa bit na 1. Di ba, nag-bit siya ng 1. Doblehin mo yung 1. So, pag dinoble mo yung 1, 1 plus 1 is 2. So, pag nag-bit na si 2, 2 plus 2, 4. So, dinodoble lang lagi natin siya. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. So, 32 plus 32 is 64. And 64 plus 64 is 128. Then, another one, 128 hanggang 256. So, the maximum level ng bit natin is 256, diba? So, magbibigay na ako ng example. So, example natin.
meron tayong, sulat muna natin yung table na binigay ko sa inyo, yung bit niya. So, again, ano yun? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ay, teka. Ang pangit ng sulat ko. 32. Then, 64. 128. And last one is, 256. Pero hindi na natin ma-reach is 256. Gaano. So, halimbawa, meron akong binigay na sample na binary 1011. Teka, ang pangit ng sulat ko. Pagawin ko ulit. 1011. So, again, saan yung base niya? Sa lower right. 2. Gagawin mo siyang decimal. So, ipa-plot mo lang siya dito sa table na sinabi ko. Or yung paulit-ulit na natin tong tinuro sa inyo. So, example to. C1 na to, itatap mo lang dito. 1, 1, 0. Bakit? 1, 0, 1, 1. Tapos, di ba na-i-plot nyo na? Again, tatandaan nyo. Si 1, may data siya. Si 0, wala. So, saan dyan yung may mga data? So, si 8, si 2, tsaka si 1. So, i-add nyo lang yon, addition lang. So, 8 plus 2 plus 1. So, 8 plus 2 plus 1 equals 11, right? So, 11. So, ano yung base nyo? Decimal. So, ang base ni decimal ay 10. Okay. Bibigyan pa ako ibang example. Again, anong unang step? Una, sulat mo muna yung table na pinagawa ko sa'yo. So, 1. Tapos, ano kasunod? 2. Ano kasunod? 4. Sunod is 8, 16, 32. Ano kasunod yung 32? 64. Then, 128. Ano kasunod yung 128? 256. Okay, hanggang 256 lang. So, example, meron akong 10110 na binary. Gawin mo siyang decimal. So, papat mo lang ulit siya dito. Itong si 0, dito mo siya umpisan sa 1. Yan. Tapos itong 0 na to, ito, punta mo naman siya dito, 1. Itong 1 na to, dito siya. Tapos si 0 dito. Si 1 dito. So, saan dyan yung may mga data? Yung naka 1 lang. So, si 16. Sino pa? Si 4. Tsaka si 2. So, i-add mo yan. 16 plus 4 plus 2. So, 22 decimal. Okay? So, gets nyo na? Balik tayo naman natin. Lipat na tayo sa next slide. Convert naman natin decimal to binary. Ulitin nyo lang ulit yung table. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, then 256. So, ang pangit ng pangsulat ko mouse lang kasi yung gamit ko, pero pwede na yan. Hindi na kayo mag-inarte. Yan, 128. Nag-iintindihan nyo naman, no? Parang grade 1 yung sulat ko dito. So, example, meron akong 34 decimal. So, yung base natin ay 10. Yan, 34 decimal.
So, ano gagawin natin dyan? Gagawin nating binary, di ba? Hanapin nyo yung mababa sa 34 sa table na to. So, ang mas mababa sa 34 sa table na to is 32. Hindi naman pwedeng 64 kasi lagpas na yon. So, eto, si 32, lalagyan na natin siya ng 1. May data na 1. So, ilan na lang yung kulang kasi meron ka ng 32. So, meron ka na lang kulang na 2 kasi 34 yung hinahanap mo. So, lagyan mo ng 1 itong si 2. So, 32 plus 2 is 34, right? So, lahat ng mga 16, ayan, si 8, si 4, 0 na yan. Pati si 1. So, ang sagot ay 1, 0, 0, 0, 1, 0. Base natin ni binary is 2. O, ganun lang siya. Another pa, magbibigay pa ako ng other example. Try natin. Again, ano yung first step? Kailangan alam mo yung table na binigay ko according sa bits ni binary. So, merong 1, nagbit ulit siya, umulit, 2, 4, ano kasunod ni 4? 8. Tapos, 16, kasunod ni 16, 32, 64. Kasunod ni 64, 128. Kasunod ni 128, 2, 5, 6. So, example, meron akong binigay na given. Ang hinahanap ko ay 58 decimal. So, ano yung gagawin mo? Hanapin mo dyan yung, again, yung value mo ay 58. Hindi mo pwedeng buksan si 64 kasi sobra na siya, di ba, sa table na yan. So, ang kakailanganin mo or i-open mo na dyan ay kasunod niyang number which is si 32. Ito, hindi yan. So, si 32, 1 na yan. So, 32 plus 16. Anong sagot? 48, di ba? So, 48 na yon. 58 yung target mo. Kulang ka pa ng 10. So, open mo na lang dyan si 8 tsaka si 2. Then, yung mga hindi mo na kailangan na data, i-zero mo na. So, ang sagot mo dyan ay 1, 1, 1, 0, 1, 0, binary, or 2. Teka, ang pangit ng drawing ko ito. Gets? Okay, yun yung sagot niya. O, next na tayo.